He was just a real quiet guy. He came to town. He never bothered anybody. He never gave anybody a hard time. He was never in trouble. The students hated him, absolutely loathed him. Didn't have any class hours, he wouldn't talk to them. The FBI has linked that single suspect to nearly 24 incidents around the country. He was a brilliant criminal in that he was able to expertly exclude anything identifying himself. Today, the FBI arrested Theodore Kaczynski, the suspected Unabomber. Noong 25 taong gulang pa lamang si Ted Kaczynski, siya ang naging pinakabatang propesor sa UC Berkeley. Dapat sana ito ang simula ng isang matagumpay na karera, pero para kay Ted, ito ang unang hakbang patungo sa pagiging isa sa pinakakilalang kriminal sa Amerika. Ito ang nakakagulat na kwento kung paano ang isang respetadong guro ay nauwi sa listahan ng FBI Most Wanted. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. The Strange Professor, si Ted Kaczynski ay napakatalino. Noong 10 taong gulang siya, tinatawag na siyang henyo. Kumuha siya ng IQ test at nakakuha ng score na nasa pagitan ng 160 hanggang 170, kapareho ng antas ni na Albert Einstein at Stephen Hawking. Madali para kay Ted ang pag-aaral. Sa edad na 15, tapos na siya ng high school. Sa 20, nagtapos siya sa Harvard. At sa 25, may PhD na siya at nalutas ang isang problemang matematika na matagal nang walang sagot. Binigyan pa siya ng parangal para sa kanyang dissertation dahil nalutas niya ang isang teorema na matagal nang itinuturing na imposibleng masagot ng mga mathematician. Dahil dito, kinuha siya ng UC Berkeley bilang assistant professor. Sa papel, perpekto ang kanyang buhay, pero may isang problema. Ayaw ni Ted sa pagiging guro. Hindi niya gusto ang trabaho. Hindi rin niya gusto ang mga estudyante at higit sa lahat, ayaw niya sa pakikisalamuha sa ibang tao. Ayon sa kanyang kapatid, hindi raw siya mukhang proud sa sarili noon. Noong una, walang masyadong nakapansin, pero sa paglipas ng panahon, naging malinaw na may mali na. Sa lahat ng basehan, isa siyang masamang guro. Ang mga estudyante ay pumapasok sa klase na inaasahang matututo mula sa isang henyo. Pero imbes na ganoon, nakaharap nila ang isang mataray na propesor na diretso lang nagbabasa mula sa libro. Kinamumuhian siya ng mga estudyante, talagang ayaw na ayaw nila sa kanya. Wala siyang office hours at hindi rin siya nakikipag-usap sa kanila. Pagsapit ng 2 taon niya sa Berkeley, tumigil na si Ted sa pagsisikap makisama. Pinutol niya ang ugnayan sa mga kasamahan at lumipat sa isang kubo na malayo sa campus. Pero may dahilan kung bakit ayaw ni Ted sa trabaho niya at gustong maglaho. Hindi lang ito simpleng pagiging mahiyain o awkward. May mas malalim na dahilan na kumakain sa kanya. Galit siya sa ginagawa ng teknolohiya sa mundo. Para kay Ted, hindi pinapabuti ng teknolohiya ang buhay, sinisira nito ang lahat. At habang mas iniisip niya ito, mas lalo siyang nagagalit hanggang sa dumating ang punto na ginawa niya ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Kaya ang tanong, bakit ang isang Einstein-level na guro ay nagkaroon ng matinding problema sa teknolohiya? The world is falling apart. Naniniwala si Ted na siya ay nabubuhay sa tinatawag niyang industrial society, isang mundo kung saan ang layunin ay makapag-produce ng mabilis at marami hanggat maaari at dito umaasa ng husto ang lipunan sa teknolohiya. Pero ayon sa kanya, may problema rito. Sa kanyang pananaw, hindi na kontrolado ng tao ang sistema. Unti-unting nagiging sobrang dependent ang lipunan sa teknolohiya at hindi niya ito matanggap. Para sa kanya, ang teknolohiya ay masama, isang ebolusyon na sumisira sa espiritu ng tao habang ang teknikal na klase ay unti-unting binabago at sinisira ang pagkatao. Pero ang simpleng galit sa teknolohiya ay hindi pa sapat. Gusto ni Ted na makatakas. Noong 1969, 2 taon lamang matapos siyang ma-hire, nag-resign si Ted sa kanyang trabaho bilang college professor. Hindi niya kayang makisalamuha sa ibang tao at mag-navigate sa social world, kaya mas lalo siyang naniwala na kailangan niyang lumayo, malayo sa tao, malayo sa lipunan. Sa simula, bumalik muna siya sa kanyang mga magulang. Pero hindi nagtagal, bumili siya ng isang lupain sa gitna ng kagubatan sa Montana. Doon, nagtayo siya ng maliit na kubo at sinigurong walang anumang teknolohiya, walang kuryente, walang tubig na dumadaloy, kahoy na kalanlang ang gamit niya para sa init. Si Ted lang, kasama ang kalikasan. Sa loob ng ilang panahon, tila naging payapa ang buhay niya.
Ginugol niya ang araw sa pangangalap ng pagkain, pagbabasa ng lumang libro, at pagbibisikleta papunta sa bayan. Pero kahit nasa gitna siya ng kawalan, hindi nawala ang galit niya sa teknolohiya. Noong 1971, sumulat si Ted ng isang 23 pahinang essay kung saan detalyado niyang ipinaliwanag kung paano, sa kanyang pananaw, sinisira ng teknolohiya ang mundo. Sabi niya, habang mas nagtitiwala ang mga tao sa mga makina, mas nawawala ang kontrol nila sa sarili nilang buhay. Para sa kanya, ang tanging paraan para mailigtas ang mundo ay ang pagpigil sa pag-usad ng teknolohiya. Ipinadala niya ang sanaysay sa kanyang pamilya. Ito ang unang pagkakataon na ibinahagi niya ng direkta ang kanyang madilim na mga kaisipan. Ayon sa kapatid niya, nagsimula raw siyang magsulat ng mga liham sa kanilang mga magulang na puno ng galit, hinanakit at pagkamuhi. At mahirap para sa kanila na maintindihan kung saan nanggagaling ang lahat ng iyon. Pagkalipas ng ilang taon ng pamumuhay ng mag-isa sa gubat, tuluyan nang nagbago ang tahimik na buhay ni Ted. Ang teknolohiyang kinamumuhian niya ay dumating mismo sa lugar na pinili niyang takasan at iyon ang tuluyang nagpatigil sa kanya. Noong 1975, nagsimulang dumating ang mga developer sa Montana. Pinutol nila ang mga puno, gumawa ng mga kalsada at nagtayo ng mga bahay. Unti-unting naglaho ang kagubatang mahal ni Ted. Lumipad na rin ang mga eroplano sa ibabaw ng lugar. Napansin niya ang mga motorsiklo na dumadaan sa gubat at sinisira ang katahimikang kanyang iniingatan. Isang araw, naglakad si Ted papunta sa paborito niyang lugar, isang mabatong bangin malapit sa talon, pero wala na ito. Pinatag ng mga bulldozer ang lugar at may kalsada ng dumadaan mismo roon. Inilarawan ni Ted ang sandaling iyon bilang punto kung saan naputol siya. Ayon sa sarili niyang salita, hindi mo kayang isipin kung gaano ako na-upset noon. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang pananaw. Sa halip na maghanap pa ng mas malalim na wilderness skills, nagdesisyon siyang gumanti sa sistema, revenge. The revenge begins. Target ni Ted ang mga tao at lugar na kumakatawan sa teknolohiya. Sa una, maliliit na gawain lang. Sinira niya ang isang vacation house malapit sa kanyang kubo, sinunog ang isang bulldozer, nilagyan ng asukal ang gas tank ng snowmobile at winasak ang ilang construction equipment. Pero hindi pa siya kontento. Hindi lang makina ang gusto niyang saktan, gusto niyang tamaan ang mismong sistema. Doon niya ginawa ang isang bagay na talagang nakakagulat. Nagsimula siyang gumawa ng mga bomba at ipadala ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang unang target niya ay si Professor Buckley Chris, isang engineering professor sa Northwestern University. Sa isipan ni Ted, kinakatawan ni Buckley ang lahat ng bagay na kinamumuhian niya tungkol sa teknolohiya. Gumawa si Ted ng maliit na bomba at itinago ito sa isang package. Pagkatapos ay ipinadala ito kay Buckley. Noong May 1978, dumating ang package sa Northwestern University. Naka-address ito kay Buckley Chris pero walang malinaw na return address. May kutob si Buckley na may mali. Tinawag niya ang campus security para inspeksyonin ito. Isang pagkakamali iyon. Pagbukas pa lang ng kahon, sumabog ito. Sa kabutihang palad, walang nakitil pero parehong napinsalaan si Buckley at ang security guard. Sinubukan ng pulisya imbestigahan ang insidente pero hindi nila matukoy kung sino ang nagpadala ng bomba at kung bakit. Sa huli, napagdesisyonan ng mga investigador na isa lamang itong kalokohan. Pero hindi nila alam, iyon pa lang ang simula ng kampanya ng terror ni Ted. Pagkalipas ng isang taon, muling nagpadala si Ted ng bomba sa parehong university. Sa pagkakataong ito, isang estudyante ang nakabukas nito at napinsalaan. Pero ang susunod niyang target ay mas matindi pa, isang eroplano. Noong Nobyembre 1979, isang American Airlines flight ang lumipad mula Chicago patungong Washington. Ngunit habang nasa ere, nagsimulang punuin ng usok ang loob ng eroplano. Nagsigawan at nagpanik ang mga pasahero. Sa kabutihang palad, nakagawa ng emergency landing ang piloto. Pero nang suriin ng mga autoridad ang eroplano, may natuklasan silang nakakagulat. May nakatagong bomba sa cargo hold. Ang bomba ay may barometric switch at iba pang components gaya ng batteries, wires at lalagyan ng explosive charge. Dinisenyo ito para sumabog kapag naabot ng eroplano ang tiyak na altitude. Sa kabutihang palad, hindi ito pumutok dahil nagmalfunction ang switch. Ang pambobomba ng eroplano ay isang federal offense kaya kinuha na ng FBI ang kaso. Habang pinag-aaralan nila ang bomba, napansin nilang kahawig ito ng mga naunang bomba mula sa Northwestern University sa paraan ng pagkakagawa, sa pagputol ng kahoy, sa pagkaka-assemble at sa paggamit ng tape.
Dito nila napagtanto na hindi ito basta isa o dalawang insidente lang. Isa itong serial na bomber, isang domestic terrorist. Tinawag nila siyang Una Bomber mula sa university at airline bomber. Pero sa kabila nito, wala pa ring fingerprints, walang witnesses, at walang malinaw na lead ang FBI. Gayunpaman, may natagpuan silang isang kakaibang detalye. May mga initial na FC na inilagay sa loob ng mga bomba na tila sinadyang mabuhay kahit matapos ang pagsabog. Sa simula, inakala nilang ito ay code o initials ng isang radikal na grupo. Pero matapos ang ilang buwang investigasyon, natuklasan nila ang totoo. Wala itong ibig sabihin. Ginawa lamang iyon ni Ted para iligaw ang mga investigador. Samantala, nagpatuloy ang kanyang mga pag-atake. Sa loob ng sumunod na 6 na taon, malaki ang pinsalang ginawa ni Ted. Noong 1980, nagpadala siya ng bomba sa isang airline executive sa Illinois. Noong 1981, may isa pang ipinadala sa University of Utah. Pagdating ng 1982, 2 naman ang ipinadala niya, isa sa Vanderbilt University at isa sa UC Berkeley, ang dating pinagtatrabahuhan niya. Halos sa bawat insidente, may mga napipinsalaan pero wala pang nakikitil noon. Tumigil si Ted sa pagpapadala ng mga package sa loob ng 2 taon pero noong 1985, bumalik siya na may mas malalang mga pag-atake. Sa taong iyon lang, 3 package ang ipinadala niya na mas marami pang napinsalaan. Lahat ng insidente ay lumabas sa balita. Dahil dito, natakot ang mga ordinaryong tao na buksan ang kanilang mga sulat. Baka may bomba sa loob. Hindi mapatahimik ng FBI ang publiko dahil sa kabila ng mga tao ng investigasyon, wala pa rin silang malinaw na lead. Isa siyang napakatalinong kriminal dahil nagawa niyang alisin ang lahat ng posibleng bakas na makakapagturo sa kanya. Sa ngayon, wala pang nakikitil sa mga pag-atake ng Una Bomber pero magbabago iyon. Noong December 1985, isang kahoy na kahon ang iniwan sa labas ng isang computer store sa California. Nang tingnan ito ng may-ari ng tindahan, sumabog ito. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakaligtas. Ito ang unang beses na may buhay na kinuha ang Una Bomber. At mula rito, lalo pang naging desperado ang FBI. Pagkalipas ng 2 taon, sa wakas ay may nakitang mahalagang lead. Noong February 20, 1987, muling nagtangkang mag-iwan si Ted ng isa pang bomba sa pagkakataong ito sa isang computer store sa Salt Lake City. Habang inihahanda niya ito, napansin siya ng sekretarya ng tindahan mula sa bintana. Nakasuot siya ng hoodie at madilim na salamin, sinusubukang itago ang kanyang mukha. Noong una, hindi ito binigyang pansin ng babae. Pero makalipas ang 1 oras, sumabog ang package at napinsalaan ang may-ari ng tindahan. Nang dumating ang pulis, sinabi ng sekretarya ang lalaking nakita niya. Batay sa kanyang paglalarawan, gumawa ang mga investigador ng sketch. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng FBI ng ideya kung ano ang posibleng hitsura ng Una Bomber. Ipinakalat nila ang sketch sa halos lahat ng TV station sa buong bansa. Sa kabutihang palad para kay Ted, hindi pa sapat ang sketch para makilala siya, pero alam niyang papalapit na ang mga autoridad at natakot siya. A new beginning. Sa sumunod na 6 na taon, nanahimik ang Una Bomber. Walang mga pag-atake at inakala ng FBI na tuluyan na siyang nawala, pero nagkamali sila. Tumigil lang si Ted dahil nagulantang siya sa police sketch. Pagsapit ng 1993, bumalik ang kanyang kumpiyansa kaya muli siyang umatake. Ang bagong target niya ay si Dr. Charles Epstein, isang scientist sa University of San Francisco. Noong June 22, 1993, nakatanggap si Dr. Epstein ng isang padded envelope sa koreo. Pagbukas niya nito, sumabog ang package. 2 araw lang ang lumipas, muling umatake si Ted. Sa pagkakataong ito, si Dr. David Gelernter, isang kilalang computer scientist sa Yale ang target. Pagbukas niya ng package, sumabog din ito. Parehong insidente ang naging headline sa balita. Lahat ay nakasisiguro na bumalik na ang Una Bomber. Noong 1994, lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa loob ng 5 buwan, 2 karagdagang package ang ipinadala niya at 2 tao ang nakitil. Pero hindi gustong magmukhang random lamang ang kanyang mga pag-atake. Gusto niyang maintindihan ng mundo kung bakit niya ito ginagawa. Kaya nagdesisyon siyang magpadala ng mensahe sa buong mundo. Noong June 1995, nagpadala si Ted ng isang 35,000-word essay sa malaking pahayagan tulad ng New York Times at Washington Post. Kasama nito ang isang nakakakilabot na ultimatum. I-publish ninyo ang aking sanaysay at ititigil ko ang mga pambobomba. Hiniling niya na ilathala ang kanyang sinulat at kung gagawin ito ng mga pahayagan, papayag siyang itigil ang kanyang mga pag-atake. Hindi naging madaling desisyon iyon.
Sa isang banda, ayaw ng mga pahayagan na i-publish at palaganapin ang ideolohiya ng Unabomber. Pero kung tatanggi sila, maaari pang madagdagan ang mga buhay na malalagay sa panganib. Kaya noong September 19, 1995, inilathala ng Washington Post ang sanaysay ni Ted. Tinawag nila itong Unabomber Manifesto, pero ang opisyal na pamagat nito ay Industrial Society and its Future. Doon nakapaloob ang buong 35,000 na salita ng mensahe ng Unabomber sa Amerika. Sa kanyang sanaysay, ipinaliwanag ni Ted kung bakit, sa kanyang pananaw, sinisira ng teknolohiya ang mundo. Ayon sa kanya, sobrang umaasa na ang lipunan sa teknolohiya, kaya ang mga tao ay naging parang maliit na piyesa lamang sa isang malaking makinarya ng sistema. Nagbabala pa siya na darating ang panahon na babaguhin ng teknolohiya ang mismong DNA ng tao. Ang layunin niya raw ay gisingin ang mga tao sa panganib ng teknolohiya. Sa dulo ng kanyang sanaysay, nanawagan si Ted ng revolusyon. Gusto niyang mag-alsa ang lipunan at sirain ang teknolohiya. Sa kanyang isip, hindi siya isang terorista, isa siyang taong nagliligtas sa mundo. Naging sentro ng debate ang manifesto. May mga nagsabing henyo siya at may iba namang itinuring itong walang saysay. Pero para sa FBI, isa itong mahalagang pagkakataon. Milyon-milyong Amerikano ang nagbasa nito at umaasa ang FBI na may makakakilala sa estilo ng pagsulat o ideya ng Unabomber at iyon mismo ang nangyari. May isang taong agad nakilala ang estilo ng pagsusulat. Ito ay ang nakababatang kapatid ni Ted, si David. Can't hide from family. Nang unang mabasa ni David ang manifesto, agad niya itong naalala sa mga lumang sulat ng kanyang kapatid. Ibinahagi niya ito sa kanyang asawa at magkasama nilang sinuri ang mga lumang sulat ni Ted, hinahanap ang pagkakatulad. Sa isang liham, tinawag ni Ted ang sarili niyang cool-headed logician. Lumabas mismo ang eksaktong pariralang iyon sa paragraph 18 ng manifesto. May iba pang pagkakatulad, mga kakaibang salita, estilo ng pagsusulat at mga spelling na kapansin-pansin. Nagsimula nang makilala ni David ang pattern. Sa isang bahagi ng manifesto, binanggit ng Unabomber ang kasabihang, "You can't have your cake and eat it too." Pero mali ang pagkakasulat. "You can't eat your cake and have it too." Nang tingnan ni David ang lumang sulat ni Ted, nakita niya ang parehong linya. Pero hindi pa rin naniniwala si David hanggang sa makita niya ang huling ebidensya. Natagpuan ni David ang isang sanaysay na ipinadala sa kanya ni Ted noong 1971. Pareho ang tono, parehong ideya at maging ang mga pariralang ginamit ay kahawig ng manifesto. Sa sandaling iyon, alam na ni David, ang kanyang kapatid ang Unabomber. Noong February 1996, ginawa ni David ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Isinumbong niya ang sarili niyang kapatid. Ibinigay niya sa FBI ang 1971 essay ni Ted. Sinuri ito ng mga linguistic expert at inihambing sa manifesto. Natagpuan nila ang mahigit 160 na magkakaparehong parirala at pattern ng pagsusulat. Ayon sa isang investigador, napakalinaw sa amin na ang mga pagkakatulad ay hindi basta nagkataon lamang. Sa wakas, makalipas ang 17 taon mula sa unang pambobomba, may tunay ng sospek ang FBI. Noong April 3, 1996, kumilos ang FBI. Alas 5 ng umaga, naglagay sila ng command posts malapit sa liblib na kubo ni Ted. 2 ahente na nagkunwaring forest officers ang kumatok sa kanyang pinto. Nagkunwari silang magtatanong ng direksyon. Pero sa sandaling tumalikod si Ted, agad nila siyang sinunggaban. Mukha siyang gusgusin at sobrang dumi, para bang puno ng uling ang katawan niya. Pati ang mga agent na humawak sa kanya ay napuno ng itim na uling sa kanilang mga kamay. Nakahandcuff na si Ted at agad na hinalughog ng FBI ang kanyang kubo. Sa loob, natagpuan nila ang isang bomba na handa ng ipadala. Mga sulat kamay tungkol sa kanyang mga pag-atake, ang hoodie at sunglasses na ginamit sa police sketch at ang manual typewriter na ginamit sa paggawa ng Unabomber Manifesto. Tapos na ang kaso, si Ted Kaczynski, ang Unabomber, sa wakas ay nahuli na. Pero para sa mga tao sa Lincoln, Montana, hindi sila makapaniwala. Matagal na nilang kilala si Ted. Isa lang siyang tahimik at walang ginagawang masama sa kapitbahay. Isa lang siyang tahimik na tao. Dumadating siya sa bayan, wala siyang inaabala. Wala siyang gulo, wala siyang naging problema. Ang paghuli sa Unabomber ay isa sa pinakamahaba at pinakamahal na manhunt sa kasaysayan ng FBI. Kaya ang tanong, ano ang mangyayari kay Ted sa korte? The trial. Noong April 1996, humarap si Ted sa federal grand jury.
Kinasuhan siya ng 10 bilang ng ilegal na pagpapadala at paggamit ng bomba kasama ang iba pang krimen. Napakalakas ng ebidensya laban sa kanya, pero may huling pag-asa pa ang depensa. May plano ang kanyang abogado, ipalabas na siya ay may sakit sa pag-iisip para maiwasan ang death penalty. Pero tumanggi si Ted. Naniniwala siya na kung sasabihin nilang baliw siya, mawawala ng saysay ang lahat ng ginawa niya at mawawasak ang kanyang mensahe, kaya lumaban siya. Una, sinubukan niyang tanggalin ang sarili niyang mga abogado. Pagkatapos, sinubukan niyang kitilin ang sarili niyang buhay, pero naagapan siya ng mga gwardiya. Matapos ang insidenteng iyon, isinailalim si Ted sa psychological evaluation. Pagkalipas ng 6 na araw ng pagsusuri, siya ay na-diagnose na may schizophrenia. Pero hindi ito tinanggap ni Ted. Tinanggihan niya ang diagnosis. Ayaw niyang tawaging baliw. Gusto niyang harapin ang kaso bilang isang malusog na pag-iisip na tao, kahit ano pa ang maging kapalit. Noong January 22, 1998, umamin si Ted sa lahat ng kaso laban sa kanya. Hinatulan siya ng 8 magkakasunod na habambuhay na pagkakakulong. Pagkatapos ng hatol, kinumpiska ng gobyerno ng US ang kanyang kubo. Ipinagbili ang mga laman nito sa halagang $232,000 at ang perang iyon ay ibinigay sa mga biktima. Ipinadala si Ted sa isang supermax prison sa Colorado, nakakulong sa isang konkretong selda sa loob ng 23 oras kada araw. Pero kahit nasa loob na siya ng kulungan, hindi pa rin siya nakalimutan ng mundo. May mga natanggap siyang daan-daang sulat mula sa mga taong sumasang-ayon sa kanyang baluktot na ideolohiya. Sa paglipas ng mga taon, naging tahimik ang mundo tungkol kay Ted. Hanggang noong 2020, lumabas ang balita, may cancer si Ted. At noong June 10, 2023, natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang selda. Si Ted Kaczynski ay may napakatalinong isip, pero ipinakita ng kanyang buhay na ang katalinuhan ay hindi kailanman kapalit ng moralidad at tamang pagpapahalaga. Ang katalinuhan na walang empathy ay maaring mauwi sa pagkasira,